So what is up yung mga bay? Welcome again dito sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin or I would like to clarify something kasi alam ko medyo marami pa rin ang confused at medyo nalilito pa rin pagka ang pag-uusapan ay tungkol sa monetization policy ni YouTube. Particular na doon sa 4,000 watch hours na nire-require ni YouTube para ma-monetize yung mga channel natin. So, ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay dalawa lang. First, totoo ba na after 365 days, mababack to zero na tayo sa watch hour kapag hindi natin ma-meet yung o hindi natin maabot yung requirements na 4,000 watch hours? And second, kailan mag-uumpisa si YouTube magbilang at kailan ito matatapos para mabuo niya yung 365 days o 1 year? Importante na malaman yon ng mga content creator, lalo kapag ka nag-uumpisa pa. Magagamit mo itong mga informations na ito. Okay, doon sa tanong na totoo ba na ang mababack to zero kapag ka umabot na doon sa 365 days na required ni YouTube pero hindi pa natin naabot yung 4,000 watch hours? Ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po yun mababack to zero. Bakit? Kasi ganito magbilang si YouTube. Hindi naman siya specific na sumusunod sa annual calendar year. So, i-explain ko further mamaya kasi related ito sa topic number 2. So, topic number 2, kailan mag-uumpisa si YouTube magbilang ng watch hours sa ating mga YouTube channel at kung kailan ito hihinto o magtapos yung 365 days. Okay, ganito. Para ma-explain ko ng mas malinaw in a clear and concise way is possible, Please allow me to use this whiteboard para may sulat ko yung mga numero na swertres na posibleng tatama, mamayang hapon. No, hindi. Biro lang. Hindi ako magpo-promote ng any kind of gambling activities dito sa channel nito. Anyway, guys. For example, mga bay, gumawa ako ng YouTube channel noong February 15, 2023. Tapos hindi ko agad ito na-uploadan ng video. So nakapag-upload ako my very first video noong April 15, 2023 na. After a couple months. So ngayon ang tanong, kailan mag-uumpisa si YouTube magbilang ng watch hour sa YouTube channel na kine-create ko? Based ba dito sa February 15, 2023 kung saan ko ginawa yung YouTube channel? Or based dito sa first video uploaded dito sa YouTube channel na ito, which was nung April 15, 2023. So obviously, doon magbe-base si YouTube ng counting sa kung kailan tayo nag-upload ng video, which is nung April 15, 2023. Hindi doon sa kung kailan natin ginawa yung YouTube channel. Kasi wala namang bibilangin si YouTube doon dahil wala naman tayong watch time. Dahil hindi nga tayo nakapag-upload agad ng video, right? Now, kailan naman magtapos sa pagbibilang si YouTube na pasok doon sa sinasabi niya 365 days or 1 year? Mag-end ang counting ni YouTube sa watch time sa channel na ito the following year, which is April 14, 2024. Nasundan nyo ba mga bay? Well, matalino kayo. Alam ko, nasusundan nyo yung mga sinasabi ko kahit na medyo exaggerated yung explanation sometimes, Ngayon, follow-up question. Paano kung lumagpas na dyan sa April 14, 2024 at hindi na-meet ng channel na ito yung standard ni YouTube na 4,000 watch hours? Ibig sabihin ba ang lahat ng accumulated watch time during those particular time frame ay burado na at back to zero na ang channel na ito? Gaya nga nasabi ko kanina, ang sagot ay hindi. Now, proceed tayo doon sa further explanation na sinabi ko kanina. Pahiram lang muna sandali ng eraser kasi buburahin na natin itong nakasulat sa whiteboard. By the way, hingi lang ako ng konting pabor guys. Libre naman ito. Paki-subscribe naman itong channel na ito. At paki-click na rin yung kampana dyan sa tabi niya para makapag-umpisa na magmisa yung pare, Biro lang. Ngayon, pansinin nyo itong chart na ito mga bay. Again, ito ay example lamang. Ito ay kabuuang performance ng YouTube channel sa loob ng 365 days o 1 year. Nakakuha ito ng total accumulated watch hours
na 780 hours lamang sa loob ng isang taon. So based on this performance, obviously hindi tayo makakapasa sa YPP standard, no? Pero mas concerned ako kung anong mangyayari sa watch time natin sa mga YouTube channel natin after 365 days period. Let's say, for example, April 2024 na. Anong mangyayari sa watch time? Ibig sabihin, itong April 2023 na nakakuha ng 10 hours, burado na yan, wala na yan. Dahil umabot na sa 365 days o lumagpas na. Pero yung May 2023 up to present, April 2024, yan ay intact pa yan kasi yan ay pasok pa sa 365 days period of counting ni YouTube. Which means, itong nakuhang watch hour ng April 2023 na 10 hours, hindi na yan kasama sa bilang. So, itong 780 hours, mababawasan yan ng 10. And, for example, itong April 2024, one of your videos nag-viral at nakakuha ito ng 3,500 watch hours. Now, it's a total of 4,270 hours. So, eligible for monetization na ang channel na ito when it comes to watch hour requirements, alright? Ganon ang counting system na ginagawa ni YouTube sa mga watch hour natin sa ating mga YouTube channel, guys, ano? Gaya nga nasabi ko kanina, hindi siya annual calendar year based. Kung hindi, isa siyang continuous rolling system ang pagbibilang ng YouTube. Kaya kung mapapansin mo guys dito sa ating mga YouTube studio, nakalagay rito last 365 days, di ba? Kasi yung maling paniniwala ko noon, yun ang dahilan kung bakit 4 years na ako sa YouTube pero hindi pa rin ako ma-monetize up to this point. Kasi dati-dati akala ko annual calendar year ang sinusunod ni YouTube. Pagdating nung 3rd and 4th quarter ng taon, kapag tingin ko ay mababa ang performance ng mga videos ko, hindi ko na tinutuloy for that particular year. Dahil alam ko masasayang lang din naman ang watch time ng mga video na i-upload ko at sayang ang effort, etc. Kasi mababack to zero lang naman ako after nung pagkatapos ng taon, which is mali talaga. So disclaimer lang, hindi po ako expert pagdating sa mga ganong bagay. Sinishare ko lang based on my knowledge, based on my research. At kung sakaling mayroong mang mali dito sa mga information na sinishare ko sa inyo, I would appreciate it very much kung i-correct nyo ako sa comment section. Just in case meron kayong mga follow-up questions, please comment down dyan sa comment section sa baba. At personal ko po yung babasahin at sasagutin. So thank you so much for watching guys.